When I said successful, I want you to understand, success should always come from a significant life. Kung hindi mo magagawang significant ang life mo, hindi ka magiging successful. Because only significant people will experience success in their life. Because kung puro success ang iniisip mo, pag naging successful ka, malulungkot ka. Halimbawa, ang lahat ng mga, tingnan mo ngayon, tayong may hirap. Tingnan mo pitaka mo, Stop charging. sa Pilipinas, yung mga successful, ang pitaka nila, maleta. Gusto mo ba yung successful ngayon? Kasi success yun na walang significance ang life. Di ba? Pero mo, gusto niya lang mag-akot ng pera. Kahit tingin sa kanya, magnanakaw, okay lang, basta may pera. So, successful siya. Yun ba ang gusto mong success? Di ba gusto mong yung life ko, success because my life is significant? Di ba? Eh, ba't ako, hindi naman ako naghahanap ng maleta, umayos naman ang buhay ko. Hindi naman ako nagnanakaw sa pondo ng gobyerno. Bakit gumanda ang buhay ko? Because ang goal ko, hindi maging successful na walang significant. Sino sa inyo gusto mo maging significant ang life mo? Halimbawa na dito ka sa Dubai, yung life mo ba dito significant? Or trying to be successful lang, di ba? Napag-isip-isip ko, nung bata ako, arkitekto ako, may profession. Pero paano ko gagawin ang life ko maging significant? Hindi lang makita yung success ng life ko, pero very significant ang life ko. Di ba? To be a friend of your pastor, Joy, it's my joy na ako'y nag-encourage sa kanya, doon ka na sa Dubai. Then my life, nung makita ko yung ministry niya, Lord, salamat. I play a significant role kay Joy tsaka kay Waway. Kaya mo yan, Waway. Sige, go, go, go. Eh ngayon, ang ganda na ng ministry. Significant ang life. Diba? It has nothing to do with money. But it talks about influencing people to become significant. Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? So, bago tayo maging significant, meron tayong ginagawa. Okay? Dito ko sisimulan ito. Sa Ecclesiastes chapter 10, verse 10. Yan. Punta natin itong verse na to. Ecclesiastes chapter 10, verse 10. May mababasa po kayo ditong scripture. No? Na nagpapatungkol po sa kung ang goal natin maging successful, kung ang goal natin gumanda buhay natin, eto ang gawin mo. Ecclesiastes 10, verse 10. No, sabi po dito, if the iron is blunt, and one does not sharpen the edge, he must use more strength, but wisdom helps one to succeed. Ano po ang sabi dito? If the axe is what? Dull, and its edge is unsharpened, ano sabi dyan? More strength is needed, but skill will bring success. Yun. Tingnan mo ito sandali. Sa scripture, pag nagbabasa kayo ng Bible, huwag kayong magmamadali. Kasi ang scripture, pag nagbabasa ka, hindi yan pabilisan. Pahukayan yan. Kasi ang ginto, wala sa ibabaw, nasa ilalim. Ang diamante, wala sa ibabaw, nasa ilalim. So pag nagbabasa kayo ng Bible, huhukayin mo ngayon. Ha? Huwag kang magmamadali. Ang nagmamadali, talo. Kasi pagkatapos yan, di ba, sabi siya, kamusta ka na? Ang hirap sabayan ni Ate Jernyo. Kasi pag nagbasa ng Bible, tabi na kami lahat. Kasi pag siya nag-memorize ng Bible, pag siya nag-aaral ng Bible, malalim. Kaya pag nagsasalita, bla 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 bla, ikaw nakagano mo na, bla 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 bla. Because, inaral niya hinukay niya Siyempre, kami nga, John 3:16 lang ang kabisado namin Nagkakamali pa. Di ba? Sino naka-observe kanina? Napansin nyo? Kayo nagbabasa daw siya, wala siyang binabasa. Kasi naguhukay ng salita ng Diyos. Sino gustong maghukay? Yung mga naguhukay, may nakukuha ang hinto. Amen. Yung mga naghahalukay lang, may nakukuha ang uod.
Pang-ibon yun eh. Say amen. So, gusto nyo ba maghukay tayo ngayon? Now, look. If the axe is blunt or if the axe is dull, ano sabi sa axe? Axe, by the way, is a tool. Axe is an instrument. Diyan tayo magsimula. Nung araw, ang number one tools at instrument na meron ng bawat bahay, nung time na sinulat yan, is axe. Sa Tagalog, palakol. Yung palakol na yon, yun ang kanilang tools, yun ang kanilang weapons, yun ang kanilang instrument. So, nung time na to, sa pagkakasulat niyan, alam nung nagsusulat, gaano kahalaga ang tools at instrument. Say amen. Kung wala kang tools, hindi ka makakapag-build. Kung wala kang tools, hindi ka makakapagluto. So, kailangan na yung tools na yon ay meron ka. Because tools can build something. Tama po ba? So, si Lord, pag may gagawin dito sa Dubai, gagamit siya ng tools. Say amen. Sino kaya yung tools niya rito? Sino yung instrument niya rito? Nakita ko po si Pastor Joy and his wife becomes a powerful tool of God here in this place. Kasi ang tools, katumbas siya ng salitang instrument. Say amen. So, do you believe that you can be a tool or instrument of God? Pag sinabing tool, gagamitin yan, instrumento yan eh. No? Si Lord, pag may gustong gawin, hindi siya mismong gumagawa. Tumatawag siya ng tools. Tumatawag siya ng instrument na tao. So God called Apostle Paul to become the next apostle. Kumbaga sa panahon namin ngayon, God called Pastor Joy and Pastor Julius to become the tools and the instrument of God so that the gospel will be propagated in this place. Sininiwala, merong instrumento si Lord at tools ang Panginoon. Amen. Now, after saying, if the axe, the tools, the instrument, is dull, yun ang problema. Leader ka nga, mapurol ka naman. Primary 12 ka nga, mapurol ka naman. Mukhang may nalungkot. Sa leader ka nga, hindi lumalago kasi mapurol ka. Problema ka. Bakit ka pa gusto kong maging leader? Pero mapurol ka. Bakit wala kang pera? Baka mapurol ka. Bakit hindi ka napopromote? Baka mapurol ka. Eh kung matalas ka lang, tuloy-tuloy ang promotion mo. Come on. Kaya lang, hindi mo iniisip kung mapurol ka o matalas ka. You know, I've been a pastor for 37 years. And now I become a pastor that encourage pastor. Sabi ko sa mga pastor, baka naman hindi ka lumalago, purol mo na. Listen, pag may strategy ka sa life mo, may expire. Pumupurol. Kahit anong galing mo, ha? Akalain mo, sabi ko sa pastor, mag-aral kasi kayo. Di pwede mapurol. Eh kasi nakita ko yung bata, may assignment siya. Magdala kayo ng mouse. So sinabi sa tatay ng pastor, tayo, bili mo akong mouse ha. Yung kulay white gusto ko. Umalis na siya. So yung tatay pumunta sa pet shop. Bumili ng mouse. Sabi ng anak, kulay puti. So bumili siya ng daga na kulay puti. Dagang Costa. So nilagay niya sa supot, pumunta sa eskwelahan, binigay doon sa teacher. Ano to, sir? Mouse yan. So walang alam lang yung teacher, nilagay sa lamesa. Nung habang nagtuturo siya, biglang lumabas ngayon yung mouse. Inatake sa puso yung teacher sa sobrang takot. So pinatawag yung batang nagdala ng mouse. At nung tinanong nung principal, bakit ka nagdala ng daga? Hindi po ako nagdala niyan, yung tatay ko. Yung tatay mo, bakit ito dinala?
medyo na-misinterpret niya eh. Eh kasi po, nung araw, ang mouse, daga, na-expired. Ngayon, ang mouse, iba na. Ha? Yun na yung browser ng computer. Tama ba ako? Tama? So, ano pinagkaiba ng mouse, browser, tsaka dun sa mouse na daga? Ang laki ng pinagkaiba, no? Mukhang na-expire yung kanyang pagkakaunawa. Sino po niniwala? Marami ng bago ngayon. Ibang-iba na. Ibang-iba na. Nadinig niyo ba yung Generation Alpha? O yung Alpha Generation? Di ba may Gen Z muna? Tapos may Alpha Generation? So ano ibig sabihin ng Alpha Generation? Baka hindi mo ma-handle. Pag sinabing Alpha Generation, yung mga batang part ng Alpha, ibig sabihin yun, lahat sila gusto maging leader. Yung ibig sabihin. So, paano mo tuturuan yung leader na? Alpha yun eh. Parang sa aso may alpha dog. Sa wolf may alpha wolf. Laging sa lion may alpha lion. Yun ang ibig sabihin nun. Merong isang leader. So, pag may isa kayo nakita, mga tropang mga kabataan, may isa dyan nag-a-alpha. So, ibig sabihin, ang alpha generation, kumpul-kumpul, lalaking may isang leader. Say amen. Ngayon, pag hindi mo naintindihan yan, expire ka. Hindi mo sila mabibig. So, ang ginagawa ko, pag nakakita ko ng grupo, hinahanap ko yung alpha. Siya ang alpha. Pag na-convince ko yung alpha, dahil siya ang alpha na nakuha ko, mabuborn again lahat ng kasama niya. Ganyan ang pag-evangelize ngayon. Kuhanin mo yung alpha kasi yun ang alpha generation. Intindihan niyo ba ako? Ngayon, kung mapurol ka, sinyeran mo to, bakit ayaw sumama? Doon yung leader, ayaw pasamahin ng leader. Hindi ka magtatagumpay. Napansin ko, itong verse na to ay napakalaga ng unawanan. If the axe is dull, kung yung instrumento ni Lord sa Dubai ay mapurol, hallelujah. Bakit? And its edge is unsharpened. Abay, hindi pala inahasa. Sino po naniwala? Pag leader, dapat hasa. Tingnan ng katabi. Sabihin mo, lumayo ka sa akin. Nakakahiwa ka. Matalas eh, no? Yung isa naman sabi, Sister, bakit? Lumayo ka sa akin. Bakit? Dami mong kalawang, baka matetan mo. Mapurol eh. Di ba? Siyempre, pag mapurol, kakalawangin. Alam nyo ba, pag natikit kayo sa mapurol, kasama kang pupurol. O, tingnan ng katabi. Sabihin sa kanya, kaya pala. Kaya pala ako gumaling dahil ang kasama ko ay matalas. Iron, sharpen, iron. Amen? Sa leadership, dapat ang mindset nyo, binabantayan nyo. Lagi kong tinitrain yung mga leader ko. Sabi ko, pasensya na. Hindi matik yung matalas. Hindi matik. Patatalasin mo pa. Aasahin. Tanong, bakit yung cell group mo hindi lumalago? Baka mapurol. Tama ba ako? Kasi, there are 1,000 ways to grow your cell group. Ang alam mo, dalawa lang. Nasan yung 998? Pag-aaralan mo pa. Kung nakuha mo yung 10, tumalas ka na ng konti. Pinag-aralan mo pa, 20 na, lamang ka doon sa tagda-dalawa. Ikaw, 22 na. Kaya ikaw ang unang lumalago. Bakit? Tinitingnan mo sarili mo, tools ako eh. Axe ako ni Lord. Tama ba? Dahil ako yung axe ni Lord, dapat laging hasa. Hindi laging pasa. Bugbog lang palagi. Ha? Sino sa inyo niniwala, you cannot be a good leader unless you are sharpened. Tama? So, may tatanong ko sa inyo, ano kaya dahilan ba't ito pumulol? Ikaw yung tools ni Lord. Gusto ni Lord, gamitin ka niya. Pero ikaw ba hinahasa mo yung buhay? Bakit ka pumulol? Di ba magandang tanong? Tingnan natin ang reason. Bishop Ornel, bakit po ba ako pumupurol? Why we become
Gal. Yan. Bakit tayo pumupurol? Okay? Ready na ba tayo? Number one, ang reason kung bakit ka nagiging dull ay sobrang busy mo. Parang ganito. Galaw ka ng galaw, busy-busy mo. Wala ka na bang time for your personal development? Di ba? Wala ka na bang time para to develop yourself? Dahil masyado kasi busy. Eh, paano ka hindi magiging busy? Lahat ng makita mo, bye-bye-bye, bye-bye-bye. Mahirap yan. Kasi pag nag-bye-bye-bye ka, you have to pay. Siya, eh dahil nag-pay ka, you have to work. If you stop bye, you will stop pay. Then if you stop pay, so ang trabaho mo, hindi ka mape-pressure. Sino sa inyo ngayon, mamatay ka na sa kakapressure? Kasi dami mo utang. Pa-credit card ka pa. Di ba? Ay paalaala, hindi ka makakauwi pag may utang ka sa credit card dito. Kinakailangan ko mag-pay. Ayun siya mo, naku, mag-pay kasi ako. Eh yung mga kaluluwa, mag-pay ako. So, pumupurol ka ngayon. Semen, sabi mo asak mo, please stop, bye. Please stop, Ibo. Sino na dito yung misis? Alam mo, minsan yung mga misis, yan ang mahirap pigilan sa mga bye. No? Amen. Yung mga lalaki, minsan kalmado lang sa mga bye. Pag nakikita niya ang misis niya, sabi ng mister, oh, dami niyan, sister, ah. Yung parang kinakabahan. Sigurado, pag bye ka, magiging busy ka. Hindi mo hindi mga, yung mga hindi bye, relax. Makakapag-hasa yun. Kaya wala kang time sa sarili mo kasi ang dami mong bayarin. Parang may, sabi mo kasakti mo, parang ikaw talaga tapos. Yung mapupurol kasi masyadong busy sa mga mali. Seven. Ano yung pangalawang problema kapag tayo, bakit tayo pumupurol? Number one is busyness. Number two is pride. Yung bang lumalago sa mo, hindi nga ilang taon na dalawa, kamusta na yung cell mo ngayon? Okay lang. Hindi ko na lumalago for 2 years, okay pa rin. Okay lang. Kasi hindi mo ma-admit na may kulang ka. Kaya ka hindi nag-develop, kaya ka hindi gumagaling, kasi hindi mo ina-admit na merong kulang sa'yo. Pride tawag doon. Amen. Sino rito yung wala ng pera, okay lang. Wow. Okay. Hindi okay yun. Wala kang pera. Hindi okay yun. Ako, basta kahit walang pera, si Lord ang kasiyahan ko. Sabihin mo sa gasolinahan yan. Amen. Pag nasa Pilipinas ako, sabi ng asawa ko sa akin, saan tayo pupunta? Siyempre, sa mga mamahaling lugar. Tuwa siya. Pumarada ako sa gasolinahan. Ba't andito tayo? Mamahaling lugar. Mga kapatid, stop being proud. If you're not growing, if there's no development, stop being proud. It's time to think about it. Alam mo, yung mga walang pera, yan ang mayayabang eh. Wala ng pera, mayabang pa. Ayaw matuto, ayaw mag-develop. Wala ng pera, wala na. Ang arte pa. Diba, hindi makapagkape ng 3-in-1. Oh, wala namang pera, gusto pa rin Starbucks. Di ba? Naalala ko mga 15 to 20 years ago, nadinig ko na yung Starbucks eh. Nung bibili ako ang mahal, siguro nadinig ko naman 3-in-1 ano. Yung 3-in-1, alala yung 3-in-1. Ganun lang
Yung mga tropa ko, naka-Starbucks ako, 3-in-1. So doon sa office sa church ko bro, bubuksan ko yung 3-in-1. Ang akala ko, 3 kape in 1. Yung pala, asukal, kape, at gatas, 3-in-1. So yung isang pakete, iniinom ko yung 3 beses. Bakit may 2 pa? Isa pa. Nakaka-3 cup ako. Sabi ko, tipid dito. Ang tipid. May isang buwan ko na ginagawa ngayon. May nakakita sa akin, ano yan? 3-in-1. Matipid to, sabi ko. Hindi ganun yun, 1 cup lang yan. Ah, ganun ba? Ito yung napakagandang pagkakamali na uulit-ulitin ko. Nagkamali ako, dumami pera ko. Ikaw, tama ka. Naubos pera mo. Dito ako sa nagkamali, pero dumami pera ko. Nag-iisip ka kasi hindi ka pride. Hindi ka proud. Yung mga pumupurol, yan yung busy na, mayapang pa. Ha? Naintindihan niyo ako? Ang sweldo lang naman, 2.5. Kung umarte, 5.5. Alam mo, 2.5 na ang sweldo mo. Kung makaporma ka, 5.5. Di ba? Pero ang ulam, 5.5. Sardinas lang pala. Sabi mo nga sa katay mo, easy lang ha, easy. So, bakit tayo pumupurol? Una, busy tayo sa wala sa lugar. Pangalawa, proud pa tayo. Pangatlo, ito yung malala. Kaya tayo pumupurol sa kadahilanan ng hidden and unconfessed sin. Alam mo pala yung mga patago-tago, yung pala yung mga madalas pumurol. Alam niyo, ang buhay kasalanan nakakapurol. Ha? Sino dito ang minaster mo? Yung magtago ng kasalanan at hanggang ngayon, hindi ka pa nauhuli. Grabe minaster, oh. Ang galing. Meron ba dito nagtago ka ng kasalanan? Hanggang ngayon, walang nakakaalam. Ang galing na pagkakatago. May chicks ka, walang nakakaalam. Yung pala, ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Naalam natin. Minsan, yung mga ganyang tao, kung may mamasterin lang din kayo, huwag na yung mali. Alam nyo, yung magtago ka ng kasalanan, patago. Nagpo-porno ka, patago. May ginagawa kang mali. Akalain mo, kalalaki mong tao, may boyfriend ka. Lalaki may boyfriend. Ano tawag doon? Bading nursing. Diba? Nagpupunta ka pa sa gym. Lumaki yung muscle mo, nagpatato ka pa. Pero, itinago mo yung lihim mo sa tato. Itinago mo yung lihim mo sa muscle. Hanggang isang araw, nagulat, ay! Nalaman na ng lahat. Bakit mo tinatago? Sino sa inyo Kristiyano ka na nagtatago ka pa? Yan po ang malakas makapurol. Amen? Sabi ko nga, ba't gumawa ka ng ganyang mali, tapos ginalingan mong magtago? Paano kung magtagumpay ka? Tama? So, ang tawag sa'yo, successful sa mali. Ha? Wow, tagumpay sa mali. Congratulations sa mali. So, ano mangyayari sa'yo? Dahil nagtatagumpay sa kakamali, mali-mali, pupurol ka na ngayon. Di ba? Wala ka ng sensitive sa kasalanan, hindi ka na sensitive sa mga mali sa buhay mo. So, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka na makakausap ng Holy Spirit kasi wala ka ng sensitivity sa Holy Spirit. Because of that, pupurol ka na. Alam mo, pagsamahin mo yung tatlo, busy, proud, nagtatago ng kasalanan. Ano kaya itsura niya na? Tingnan ng katabi. Sabihin mo sa kanya, hindi ikaw to. Amen? Sino ang naniniwala wala ritong nagtatago ng kasalanan? Amen? Liars go to church. Minsan meron yan. So dapat makita natin
Kaya tayo pumupurol, baka meron kang nung tatlo na yun. Isa lang, sapat na pupurol ka na, dinalawa mo. Ha? Yung una, ang mali mo, napaka-busy mo, wala ka ng time to develop sarili mo. Pangalawa, you are so proud to evaluate yourself, your real situation. You pretend na okay ka, pero sa totoo lang, pag in-evaluate mo, hindi ka totoo. Hindi ka buo, hindi ka maayos. And then you realize you're hiding something. But who told you na kaya mo makapagtago sa Diyos? Sino nagturo sa inyo? Si Satanas. Kung kahit gumawa ka ng kasalanan, huwag lang makita ni Pastor, ligtas ka na. Paano mo na malalamang totoo yun? Eh, samantalang si Lord, wala kami tatago sa Panginoon. Di ba? So itong tatlo na to, napansin ko, dito tayo. May pang-apat pa yan eh. Ano yung pang-apat? Is lack of personal development. Pag wala kang time to develop yourself as a leader, imposible pong maging sharp ang life mo. Itong January, minute ko lahat ng leaders ko. Sabi ko sa kanila, before I share this scripture, sabi ko, itong 2026, I encourage everybody, this year, we start sharp. Say that word, start sharp. Tama ba itong year na to, we have to start sharp? Tama? Huwag kang mapurol kasi pag mapurol ka, walang mangyayari. Start sharp and then ang sabi ko sa nila, stay sharp. Tama? May asawa ba kayo? Ha? Pag nakita mo yung asawa mo, tagal na natin, lagi kang walang pera. Ang tawag doon, baka mapurol. Meron ba kayong asawa na isang galaw niya, ang dami na kagad pera? Hindi tuhol na pera. Ibig ko sabihin, madiskarte, no? Sino yung asawa mo, meron siyang alam na, yung tawag ko sa kanya, itong tao na to may discartability. Meron ba kayong discartability? Kasi ano ibig sabihin ng discartability? Ibig sabihin, ability to discard. Tama? Walang pera yan dahil madiskarte, nakakagawa ng pera yan. May wisdom, matalas yan eh. Sharp yan. Alam mo, sarap po yung mga babae, yung mga dalaga. Dito may mga dalaga. Pag kayo mag-aasawa, ang una niyong tingnan kung mapurol o matalas. Say amen. Tama. Kung nakita niyong puro papogi na walang pera, iwasan niyo na yun. Puro lang to forma, wala tong pera. Eh kung nakakita naman kayo, hindi naman kagwapuhan, pero madiskarte, pag-aralan mo. Nagkaroon ng pag-asa yung mga pangit. Isang nakaka-encourage ka. Kasi mukhang hindi ako pinapatulan ni sister, hindi ako pinapansin eh. Sister, makinig ka. Kung mukha lang ang pag-uusapan, minsan ang lalaki, masarap sa mata dahil gwapo, pero masakit sa puso. Yung mga pogi, masakit sa puso. Subukan mo tumingin sa pangit. Masakit sa mata, pero masarap sa puso. Eh, itanong nyo sa misis ko. Mga kapatid, kung maghahanap kayo ng mga papangasawa, hindi qualification yung gwapo. Sister, hindi ka ginawa ni Lord para maging maganda. Wala sa Bible verse yun. Kahit anong ganda mo, malalaos ka, na-expire. One day makikita mo, wala nang magic ang Sephora. Tumanda ka na, mawawala talaga yun. Ngayon, habang bata ka, umaandar pa yun. Yung mga magic mo, pero pagtanda mo, nung mag-asawa ka, 24 ang bewang. After 10 years, tumaas yung 24. Paano yun? Diba? So, wala dun yun. Tingnan mo sa kanyang sharpness. Sino sa inyo nakapag-asawa? Salamat sa Diyos. Yung asawa ko, sharp. Wow! Saludo ako sa iyo, sister. Ha? Eh sabi ng mister, yung asawa ko,
mapurol. Dal. Yung pala, hindi nahasa. Laging busy, masyadong proud, walang personal development. Are you still here? Ha? Pag may pride ka, hindi ka pa nagde-develop, tumba ka talaga. Hindi automatic yung sharpening ng light mo. Gagawa ka talaga ng effort. Can I have your amen? So dito mapapansin nyo, why we become dull. Now another thing, panlima, puntahan natin, yung lacking and inconsistent spiritual discipline. Tingin ko itong number 5, ito yung number 1 problema ng madami. Kung kayo isa leader, kung kayo ay primary 12 ng church ninyo, I really encourage you na maging maayos ang inyong spiritual life. Tingnan nyo ako. Paano ka hindi pupurol? Number 1, hindi ka nag-worship sa bahay. Number 2, hindi ka marunong mag-meditate ng Bible. Number 3, wala kang prayer life. Number 4, hindi ka obedient. Sakto ka niyan sa impyerno. Kinakailangan araw-araw consistent tayo. Worship, meditation of the Word, prayer, and then obedience. Yun ang spiritual discipline na papraktisin mo. Minsan nakakalungkot kung sino pa yung leader, primary 12, wala silang personal discipline. Some of us are consistently inconsistent. Yan po ang nakita ko. Kaya yung mga primary 12 ko, pinapaalalahan ko sila. Itong inyong spiritual discipline, babantayan nyo yan. Kasi diyan kayo pupurol. Tanong ko sa'yo, hindi ka marunong mag-worship, matalas ka pa rin? Imposible. Hindi ka na nag-worship, hindi ka pa nagbasa ng Bible, hindi ka pa nag-pray, dahil busy ka nga eh. Tatalas ka na walang prayer life, walang worship, walang meditation. Tapos hindi ka pa nag-obey. Naku, maniwala ka, pupurol ka talaga. Ito yung pinakamalakas magpapurol. Kaya yung mga hindi nagpe-pray, hindi nag-worship, I warn you, masisira po ministry. Kinakailangan, starting today, galingan ninyo. Ha? Bukas, saan ako mag-preach bukas, bro? Okay, sa Wi-Fi. Mamaya, sa inyo. Tapos, ito na yung last ko sa inyo. Ayos na yan. Natutunan ko, yung altar life is very important. Alam niyo kung anong altar life? Yun yung prayer. Yun ang worship. Yun ang meditation of the word. Every day pumunta ka sa altar mo. Paapuyin mo yun. Paano ka naging leader, wala kang altar life? Purol ka dyan. Kakalawangin ka dyan. Nakita ko yung mga taong may altar life, they always come to the altar every morning, they meet their God, they talk to God, connect to God. Parang ganito yan eh. No? Ang ingatan nyo, yung maging madaling pumurol kapag ang ginawa ninyo, yung naging religyoso ka. Yung naging religyoso. Ang religyoso ganito, parang mukhang madikit kay Lord pero malayo. Halimbawa, ang life natin parang cellphone. Totoo ba nawawala ang charge dito? Nawawala ang power? In a matter of time, magtataka ka, mamumula, di ba? Tapos wala na, blackout, napatay. So, di ba, kukuha ko niya rin ng charger, di ba? May charger ka, no? Di ba yung charger, ilalapit mo sa cellphone mo, amen? Makakarga? Makakarga o hindi? Hindi, dumikit lang eh. Kailangan niyang connected. Naka-charge. Pero kung ididikit mo lang, yun ang mga maraming tao ngayon. Hindi ka marunong mag-pray, mag-worship, wala kang prayer time, pero nagsisimba ka. Wow, perfect. Dikit, pero hindi konektado. Di ba? Pero nagsiself group naman ako. Oo nga, pero wala kang time mag-pray, mag-worship. So, ito yung naging ugali ng mga religious. Didikit kay Lord, pero hindi mag-connect. Kasi andito yung connection eh.
Nandito yung connection eh. Pag hindi mo yung kinonect, malabo ma-charge yan. Kaya kita nyo, ang daming worker sa simbahan, mapurol, walang charge. Say amen. Tuwing lalapit ka, the dial to number is not yet in service. May natututunan tayo? So I really encourage you na mag-evaluate naman kayo. Now, tingnan niyo po ito sandali. May natututunan tayo? Kinebra, man. Bro, ibalik mo yung verse. Sabi dito sa verse, sa Ecclesiastes 10:10, the axe is dull and its edge unsharpened. Bakit hindi na siya sharpen? Busy? Pride? Ano pa katlo? Ano yung number 4? Ano yung number 5? Walang spiritual. Yung 5 lang na yun, enough na yun para pumurol ka. Siguro nakikinig ka ngayon, ano? Binibilang mo, 1, 2, 3, 5. Grabe, number 3, sablayo ka. Sabi siya sabi, number 5 ako. Okay? Anong number ka nagkamali dun sa 5? Anong number? Ikaw ba yung number 1, busy? Ikaw ba yung number 2, bright? Ikaw ba yung number 3, unconfessing? Ikaw ba yung wala kang personal development? Wala kang spiritual exercise? Ano doon? Sabi nung isa, Pastor, sa akin tingin ko, all of the above. Pag sinyod mo ng 5 yan, kailangan mo ngayong humingi ng tawad sa Lord at bumalik ka. Kasi walang mangyayari sa'yo sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa personal life mo, sa ministry mo, walang mangyayari. Simple reason, mapurol ka. Alam mo, ang pagiging mapurol, wala itong sinasanto. Kahit pastor, tatamaan ka niyan. Basta ginawa mo yun, tatamaan ka niyan. Kahit asawa ka ng pastor, kahit primary 12 ka, kahit cell leader ka, o kung sino ka man, wala itong sasantuin. Pag tinamaan ka niyan, pupurol ka talaga. Now, when you look at the scripture, let's look at the scripture now. If the axe is dull and its edge is unsharpened, ano sabi dito? More strength is needed. Bakit sinabi ng Bible, more strength is needed? Ang ibig sabihin lang mo niyan, merong human way. Sila ko, human way. Ano ang human way? Dadaanin niya, He will add more strength. Yan ang mga human strategy. Mapurol ka. So, ano gagawin? Hindi magsasharpen. Alam mo gagawin? Sisipagan. Lalakasan. Grabe ka. Mapurol ka na, ang ginawa mo, dinagdagan mo ang strength mo. I find out, pag mapurol ka, ito gagawin mo. You stop swinging the axe, number 1. Number 2, stop chopping the tree. Number 3, evaluate your axe. Ganun ang gagawin mo. Yung isa, mapurol na, nilakasan pa. Mapurol ka, nilakasan pa ulit. Kasi nagbabaka sakali siya maging effective eh. Because that is human invention. That is human strategy. Nadinig mo na ba ito? Walang-wala kang ito nga, sinisipagan ko nga eh. Nagsipag ka nga, mapurol ka naman, walang mangyayari. Pastor, alam ni Lord, nilakasan ko na talaga yung hampas. Kahit nalakas mo itong hampas sa palakol mo, mapurol eh. Di ba ganyan ang maraming Pilipino? Madadaan to sa sipag. Anak, magsikap ka. Magsikap ka. Magsipag ka. Ayun. Binanggit ito yung kanina. Sweldo mo, minimum. Sinipagan mo, minimum pa rin. Pinalo mo ng mas malakas na sipag, pareho pa rin. Kasi, human reasoning ang ginagawa. You have applied human solution. Sabi ko, ba't ang cell group mo hindi lumalagaw? Yung primary 12, ba't di kayo dumadami? Pastor, alam ng Diyos, sinisipagan ko. Puyato ako lagi pagod. Teka muna, naghahasa ka ba? Lahat ng strategy na natunan na noon, na-expire lahat yun. Dapat may sariwa kang plano. May sariwa kang strategy. Hindi pwede yung luma pa rin ang ginagamit mo. Ano ka? Mouse? Luma pa rin ang ginagamit mo. Iba na ngayon. Can I recommend?
So napansin ko, maraming hindi nag-i-income ng maraming mga tao hindi nag-next level. Kasi yung mindset nila luma eh. Are you listening? Ha? Okay, tingnan nyo to. Nasa mindset talaga eh. Ano itong nasa taas na ito nakikita? Ang tawag dyan? Ha? Ano tawag dyan? Ano tawag dyan? Ano? Kisame, ceiling? Sino niwala ceiling yan? Amen? Ceiling yan, di ba? Tama ba? Kung ceiling ba yan? Mali. Third floor yan eh. Tama ba? Anong floor ba to? Second. Ano yan? Oh, di tama ako, third. Ba't ikaw ceiling? Ano ba talaga tama? Ceiling o third floor? Yung mga ceiling mentality, tapos na yon. Yung mga next level, third floor yan. Ha? Yung mga wala ng asenso, ano magagawa ko? Ceiling na ako. Di ba? Tama? Ceiling-mindedness will stop you from growing. Dapat, nakita mo yan, sa iba, ceiling, nakangiti ka. Yan ang next level ko. Di ba? Tumataas ang level mo kasi sa mentality mo. Come on. So ano sinasabi ng Bible na binabasa natin? Ano daw ginamit ng human reasoning? He must use more strength. Gusto ko sabihin sa inyo to. Pag kayo mapurol, huwag mong gamitin yung more strength. Ang gamitin mo, wisdom will help one to succeed. Wisdom. Are you listening? Bakit ka dal? Wala nang wisdom malamang. Nadinig nyo na ba yung laging salita ng mga Pilipino? Pag walang wala, ano magagawa ko? Ate, padala ka, wala nga akong pera eh. Kailangan kasi namin, ano magagawa ko? Di ba? Dadaan sa wisdom, mamumutang, sablay, hindi naman wisdom yun. Di ba? Sabihin mo sa kapatid mo ganito, I think I'm not helping you if I keep on helping you. Wisdom yun. Tama? Because most people that you help, you're not helping them. Wisdom yan. I think I can help you if I stop helping you. Eh di matututo niya, wala na siyang aasahan sa iyo. Marami sa atin na spoiled. Nagsasuffer tayo dito sa Middle East, sa UAE, hirap na hirap tayo, dumudugo ilong natin sa init. Yung pinapadala niyo naman pera, nag-enjoy sila sa mali. Kasi hindi mo alam yung tamang wisdom eh. Amen. Sino sa inyo tumulong ng may deadline? Yung iba kasi sa inyo, kung tutulong kayo, lagi until second coming. Until rapture, tutulungan kita. Eh, kailan kaya dating yung rapture? Hindi ko alam. So, ang tulong ko sa iyo, unlimited. Di ba? Diyan na uso yung eat all you can. Dapat, marunong tayo, may wisdom tayo. Mga kapatid, I'm sorry, hanggang second year ka na o 2 years, pagdaralin kita. After 2 years, pag di mo natapos, tapos na lang. Bakit? Nag-build din ako ng buhay ko. Hindi lang ang buhay mo, binibuild ko. I'm trying to help you to build your life, but if you're not building your life, why should I help you to build your life? Ikaw nga, yung mong i-build, ako pa. Naku, kapag ganyan ang usapan ng mga kapatid nyo, matatauhan lang. Lahat magsisita. Kaya lang, i-disappoint nyo. Sige, eto pera, kawawa ka na. Nag-drugs. Ha? Ba't ka nag-drugs? Ito ka pera, pambili. Huwag ka na magdadrugs, pinabibili mo. Kasi mali tayo dito eh. Di ba? So dito ko nakita, maraming mga tao, mapurol sila ang solusyon, human solution. Sipagan natin. So ano ginagawa mo? Wala kang resulta, mapurol ka, sinisipagan mo na lang. Meron ba dito masipag na cell group hanggang hindi lumalago? Kasi sinisipagan mo eh. Subukan mo, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Ano ba gagawin ko sa mga ito? Bibitayin ko ba ito para gumalaw?
Subukan mo magtanong, humingi ka ng wisdom kay Lord. Kasi sabi ng Bible, but wisdom helps one to succeed. Ay, nasa Bible verse naman eh. Pwede pala tayo maging successful eh. Huwag kang umasa sa lakas mo, sa talino mo, sa strategy mo. Humingi ka ng wisdom kay Lord. Ano sabi ng Bible? My people are destroyed because of lack of knowledge, wisdom, and understanding. Pag wala talaga yon, nakaka-destroy ng life. Say amen. So, paano ko haasain ang buhay ko? Sulat natin ito. Sulat nyo. May natututunan mo ba tayo? How to sharpen your life. Number 1, isulat nyo po ito. Ang una mong gagawin is your personal development program. Dapat meron kang learning personal development. No? Kasi kapatid, wala sa inyo magiging interesadong i-develop ka. Ikaw mismo magde-develop ng sarili mo. I find myself learning on my own. Alam si Bishop Oriel, nag-aaral ako ng arkitekto, gumraduate ako. No? Pagka-graduate ko ng arkitekto, nagpastor ako. Walang sweldo for 5 years. So, paano ako? Sabi ko, pag hindi ako nag-develop ng sarili ko, hindi pa ako nag-Bible school, wala nang mangyari sa akin. So, I have to learn on my own. 37 years. No? May kukwento ako sa iyo, Joy. Wala akong Bible school. Wala kasi akong pambayad sa Bible school. Nagpastor na ako. Kung natatandaan mo, Joy, dun sa nagtahan, meron dong Grace Bible Church. May Bible school doon, sa Grace Bible Church. Pumunta ako doon, sabi ko doon sa librarian, Ma'am, pwede bang manghiram ako ng book? Sabi niya, pwede. Anong class ka ba? First year, second year, o third year? Hindi po ako estudyante. Ba't ka nanghihiram dito? Hindi ka pala taga rito. Ma'am, gusto ko lang po matuto. Pastor na po ako eh. Kaya lang hindi po ako nag-Bible school. Sandali, may dala pala akong donut sa iyo. Donut lagi ginagamit ko. Sabi ng librarian, sino ka ba? Ako po si Pastor Oriel. Pastor Oriel, saan ang church mo? Diyan lang po ako sa may MPU. Nagtahan, malapit lang yan, di ba? Sabi niya sa akin, alam mo, pasensya ka na ha. Hindi kami nagpaperam ng libro sa outsider. Ma'am, pwede ba ako yung exemption to the rule? May kwento na baka lumamig kayo. Sabi niya sa akin, nilalagyan mo ba ako? Opo. Hindi ko man tinanggi. Alam mo, sabi niya sa akin, ngayon ako nakakita ng ganitong tao. Hindi naman taga rito ang pinagpipilitan ng sarili. Dahil sa ginawa mo yan, papayagan kita. Yes. Pinagawa ko ng library card. Eto na ngayon. Anong libro yung marinig mo? Ano ba mga libro ng Persia? Ito yung mga libro ng Persia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanda ko siya. Iramin ko muna po yung first 3 papag-aralan. Sabi niya, ba't di ka na lang mag-enroll? Ma'am, gusto ko na magbasa. Papastor na doon. To cut the story short, habang nag-aaral yung mga Persia, binabasa ko yung mga libro nila. Tama? Tapos, lagi ako nasa library, FWF. Alas 10 ng umaga hanggang alauna. Yung mga estudyante pupunta sa library. Mag-aaral din sila. Akala nila, classmate nila ako. Kasi tuwing MWF, nandun ako eh. Hanggang tawagin, Abeliano! Hindi nila nangihiram lang ako ng libro. Akalaan mo, umabot ako ng 4 na taon na nag-aaral. Yung Persian, binasa ko lahat ng libro. Second year, binasa ko lahat ng libro. Third year, binasa ko lahat. Fourth year, binasa ko ng libro. Eto na ngayon. Graduation. Graduation. Sabi sa akin, Baliano, ating ka ba ng graduation? Siyempre. Bihis ako, pagpunta ko doon. Lahat sila, kung mag-graduate, nagpipilahan na. Pati ka mo may pila. Hindi ko masabing hindi ako estudyante. Sige lang. Eto na, doon na sila, graduation na. Yung librarian sabi sa akin, alam mo kung nag-aral ka, graduate ka na. Sabi ko, hindi ma'am, okay lang yan. Hindi ko interest yung diploma, mahalaga may matutunan ako. To cut the story short, nalaman ng mga estudyante, hindi ako classmate. Hindi. So, ibig mo sabihin, nagbabasa ka lang?
Grabe ka, paano mo nagawa yan? Sabi ko, gusto ko lang matuto. Hindi ko kailangan ng problema, malaga matuto ako. Lahat ang alam niyo, alam ko. Ako yung taong hindi nag-aral, pero alam ko na yung mga pinag-aralan niyo. Alam niyo, resulta, after so many years, nag-G12 ako ngayon. Lahat ng graduate, estudyante ko sila ngayon. Iba ako eh, di ba? Nakita ko, pag meron kang banat ng personal development, angat ka. Hindi ako nag-aral, pero alam ko yung alam mo. Dahil nag-aaral ako ng sarili ko, may alam ako na hindi mo alam. Lahat ng estudyante doon, na classmate na nandun, nagpaturo sa akin ng vision. Paano ginagawa? Ganito yung, ganito pag-wing, ganito pag-consolidate, ganito pag-sell, ganito pag-disciple, ganito pag-produce the leaders. Sabi ko, pinag-aralan niyo ba sa school? Hindi, no? Hindi, walang ganyan eh. Oh, ako, alam ko yan. Bakit? Pinag-aralan ko. Ibig sabihin, posible pala akong mag-aral para sa aking personal development. Tatalas ka ngayon. Di ba? Lahat ng mga graduate ng Grace Bible Church, disciple ko yung mga yun. Hindi sila boss ko, ako boss nila. Bakit nagkakaganon? Kasi nga naisip ko, bakit sila Bill Gates, sila ganon, hindi naman sila graduate, pero mga bossing ito naman ito eh. Ano kaya sa Christian world, ganun mangyari? Di ba? So I'm leading 7,000 churches in the Philippines. Lahat yung puro graduate ng Bible school, ako hindi. I've been teaching in 36 countries around the world. Lahat yung puro graduate, ako hindi. Pero ba't ako pinili ng tinuturo? Nasa personal development. Amen. Hindi mo kailangan ng mga formal training. Kung pwede, gawin mo. Hindi ako kumontra sa kanya. Pero kung makukuha mo sa personal development, yun ang gawin mo. Sino gustong tumalas? Bakit? May plano ka ba sa mga personal development mo? Ang plano mo, ganito, kailan tayo mamasyal? Then I find out that the greatest investment that I'm about to do is the investment for myself. Amen. Alam niyo ba na nabisita ko ang 10 largest church in the world just to learn? Pumunta ako sa 10 largest church in the world. Paano sila lumalago? Anong sikreto nila? Nung na-discover ko, sinusulat ko eh. Yung 10 largest church in the world, magaling sa self-care una. Pangalawa, yung 10 largest church, magaling sa discipleship. Pangatlo, magaling sila sa mga training. Number 4, magaling sila sa strategic planning. Number 5, magaling sila sa strategy ng multiplication. Yung 5 na yun. Inuwi ko yun. Natuto ko sa kanila, pinag-aralan ko, inuwi ko. Pinractice ko sa church ko. Yung aking personal development. Nung first 15 years ko, ang member ng church ko, 200. Nung nag-vision ako, nag-G12 na ako, 2004, pagdating po ng 3.5 years, from 200, naging 3,500. Bakit? Yung mga natutunan ko, yung personal development ko, natuto ako mag-sell, mag-disciple, mag-train, mag-manage ng ministry ko. Tigit sa lahat, mag-strategize ng multiplication. Ito lang ginawa kong 5. Lumago na church ko. 3,500. In the next 5 years, naging 10,000. In the next 15 years, more than 10,000 plus na. Ano ko ibig sabihin ko? Nasa personal development. Pag kayo nagpe-personal development, nawawala yung purol, matalas. Kaya mong sabihin sa sarili mo, ba't hindi lumalago sir ko? Let me think about this. Ito yung i-apply ko para lumago na kami. Bigla ka nakaka-come up ng strategy, nakaka-come up ka ng mga fresh ideas para yung cell mo lumago. Sino sa inyo hindi na lumalago, wala ka pang ginagawa? Ang paglago kasi ng cells, meron 1,000 ways. Ang alam mo lang 2. May 1998 pa. Eh kung kunin mo yung 20, baka lumago ka na. Pero marami pa rin development. Do you understand? Sino rito naniniwala this year, ang cell group mo magmo-multiply? Amen. Not because for anything. Pinag-isipan mo. Ha? Hindi ko na kailangan si Pastor G.T. Laging tuturuan ako. Learner na ako eh. Let me check, paano ba magpalago ng cells?
Nung ginawa ko to, nag-check ako, ganito pala palago ng cells. Nung pinractice ko na, tinrain yung mga leaders ko, yung team ko na 12, lumago kami. Si Ate Jermo, yung babae niyang hawak, 6,000 na ngayon. So nakita ko every time na hinahasa ako sarili ko, personal development, may mangyayari. Pangalawa, planning skill. Planning skill. Alam mo, kung magpapalago ka, i-multiply mo yung cell mo, tanungin kita, ano plano mo? Ha? Kasi po ako, arkitekto by nature, planner ako. Arkitekto ako, di ba? So, kaya kong makakita ng perspective, yung picture outline, after naman. So, pag ako nagpa-plano, i-drawing ko yung plot ko, yung floor plan ko, lalagay ko yung mga structural niya, ayusin ko. Pero ang nakaka-excite, yung paggagawin ko na yung perspective. Yung yaring produkto, makikitang ganda. Hindi sila nagagandahan doon sa mga planning, sa mga structural design, mechanical design. Hindi sila nagagandahan doon. Nagagandahan sila yung tapos na, yung perspective. Ngayon, marami tayo sa isip natin, maganda. Pero ang tanong ko sa'yo, paano mo gagawin? Ano plano mo para gumanda? Lumabas yung maganda. Yung pala, may mga cell group leader, gusto nila lumago, pero wala naman silang planning ability. Bigyan ko kayo ng example. Ngayong April 5 is meron tayong Resurrection Sunday. Sa April 5, Resurrection Sunday, alam niyo ginawa ko? Sabi ko sa lahat ng cell group leader ko, lahat ng cell group nyo, imit nyo. Sabihin nyo sa April 5, mag-imit tayo ng tagtatatlo. So kung meron kayo 100 na cell group, mag-imit ng tagtatatlo, ibig sabihin, ang first timer nyo, 300. Ano yan? 300, first timer. Paghahandaan natin ng isang buwan para makawin tayo. Kunyari, ganun lang yan. Kasi ginawa ko ganyan. March pa lang, pinlaan na namin. Sa April 5, pag-uwi ko, itong ano na to, pagdating namin sa Monday, titirahin namin yung March 5, April 5. Cuneta Astadoman Church ko, may bago kaming 2,400 na guest na pupunta. Kaya may accommodate ng tinatawag na Cuneta Astadoman. 2,400. Isang Sunday may dadating. Maganda kami. May planning eh. Hindi tayo makakuha ng marami kasi hindi nyo naman pinaplano. Kasi ang planning ay for sharp people only. Sa mga mapupurol, hindi na magpaplano yun. Mapurol yun eh. Pero pag ikaw tumalas na, magaling ka sa planning. Hindi ka pwedeng maging sharp sa ministry. So ano plano mo para gumanda income mo? Ano? Meron ka bang 7 flows of income strategy and planning? It took me 8 years to produce my 4 flows of income. 8 years. Nag-produce lang ako 4. Pero inabot ako ng 8 years. After 10 years, namatay yung isa. 3 na lang natira. Pero after 10 years, nag-produce pa ako ng 2. So nagkaroon ako ng 5 flows of income. Kasi ang goal ko, dapat maging mahirap na akong pahirapin. Yan ang goal ko. Sino goal nyo mahirap pahirapin? Ang hirap kasi, hirap payamanin eh. Tignan mo katabi mo, mukhang mahirap payamanin yan. Ano yan? Nasa level na ba yung mahirap ng pahirapin? Hindi mo na kaya pahirapin, hirap na eh. So, aalis. Sino ready umalis sa level na yan? Marami dyan eh, yung mga mahirap payamanin, huwag ka nang sumama dyan. Amen? Sabi mo, ikakasawat ko na sarili ko dyan. Sino kayang umalis sa tropang mahirap pahirapin? O mahirap payamanin? So you have to develop planning skill. In 10 years, I will save 20% of my income. Diba? So ang 20% mo, $1,000 o 1,000 AED. At sa 10 months, magkano yun? 1,015 times 10, 15,000. Tama ba ako? In 10 years, 150,000. Kung in-invest mo, baka daan-daan libo na yun.
May planning ka eh. Yung iba sabi, alam mo plano ko? May nagtanong sa akin, Bishop, anong ginawa mo? Bakit gumanda ang financial life mo? Gusto nyo malaman ang secret ko? Baka gusto mong gayahin. Tignan mo secret ko. I don't live according to what I earn. Yan ang principle ko, Joy. I don't live according to what I earn. I live according to what I sow. Yan ang life ko. I live according to what I plant. I don't live according to what I earn. Namuhay ako according sa mga tinatanim ko. Kasi, pwedeng mawala yung church na nagsasweldo sa akin, pero yung butong itinanim ko, kailanman hindi mawala yan. Can I ever amen? So one day, ganito ginawa ko. Yung mga anak ko, bata pa, mag-aaral sila one day. Mag-elementary, mag-high school, mag-college. Pag ako nag-ooperate, why? Ganito yung style. Lord, ito yung pera. Lahat ng buto may pangalan. Buto ng ampalaya, buto ng talong, ng sipa. May mga pangalan yung buto, no? So bago ako mag-offering, nilalagyan ko ng pangalan. Lord, itong buto ko na to, na ilalagay ko sa offering box, pang-aral to ni Grace. Next week, pang-aral to ni Daniel. Next week, pang-aral to, Panginoon, ni Naomi. Akala mo linggo-linggo may tanim ako. O, dito mamin yung buto. Sabi ko, tamang-tama yan, pag-college na mga yan, may pera yan sigurado. Hindi nagkamali. Mga anak ko ngayon, graduate na. Isang gumraduate sa medical course ng MedTech, isang piloto, at isang interior designer na arkitekto. Saan ako kumuha ng pera? I don't live according to what I earn. I live according to what I saw. May pangalan. Makinig kayo. Pag humawa kayo ng pera, hanggang nasa kamay niya, tawag dyan pera. Pera yan. Pero pag nilagay mo na sa offering basket yan, ay hindi na pera yan. Seed na yan. So pag hindi ka nagbibigay, wala kang seed. Alam mo yung iba? Hindi practical. Gustong umani, wala naman tinanim. Kapal. Diba? Tama? Gustong umani ng marami, ang tanim, konti. Batang-bata ka pa, ay kuripot ka na. Yan ang totoo. Nagkakamali kang pagpapalain kung di nagbibigay. Mahiya ka naman. Ang kapal mo naman. Parang inaawitan tayo eh, di ba? Kung gusto niyong may anihin, nakasalalay ang harvest mo sa tanim mo. Akalain mo naging primary 12 ka, makunat ka. Pagdating ng offering time, aray, tumitigas yung kamay. Hindi makadukot eh, kasi nakagano na yung kamay eh. Yung isa naman, pag offering time, nagkakamata dito. Nagkakamata. Yung bang ang pera niya dito, tagwa 1,500, tsaka may 1. Diba ko, ba't pumasok yung kamay niya? Napipili lagi yung 1. Yung pala, may mata dito. Tingnan mo katabi mo. Oh, sabihin mo, I think he's talking about you. Sino rito yung masagana ka ng magtabi? Tahimik ka. Mukhang hindi nag-ooperate. Ito, prinsipyo to. Saan mo, pag hindi ka marunong sa principle, walang mangyayari sa'yo. So, sino sa inyo pinagpaplanuhan niya every Sunday, may plano ako magbigay. Ito ibibigay ko. May pangalan na to. So, one day, nagtanim ako ng mga pang-aral ng anak ko, pero wala kaming bahay. Sabi ko sa sarili ko, tatanim na ako ng buto para sa pambahay. So, Lord, itong buto para sa bahay. Lord, itong buto para sa bahay. Lord, itong buto para sa anak ko. Eh, noong time na to, wala akong kotse. Sabi ko, Lord, life is too short. I have to drive a nice car. Lord, pambili ng kotse. Lord, pambili ng kotse. Lord, pambili ng kotse. Lord, pambili ng magandang kotse. Lord, pambili ng malaking kotse. Ayun, lahat ng tinanim ko, inani ko lahat. Sino naniniwala? Nasa tanim yan. Wala sa sipag yan, sa tanim. Alam nyo, pakinggan nyo itong mabuti.
Bakit tinrain mo ang sarili mong mag-receive? Iba sa Pilipinas, uy, may ayuda. Saan? Ganyan tayo di ba? Kasi nga, tinrain natin ang sarili natin mag-receive. Sino sa inyo tinitrain yung sarili nyo mag-give? Kasi sabi ng Bible, it is better to give than to receive. Pero ikaw, iba, it is better to receive. Doon mo tinrain sarili mo sa receiving eh. So if you want to do that, you have to plan. Mag-develop ka ng planning skill mo. Tuwing kukuha ka ng pera, ihiwalay mo na yung tithes mo. Tama, yung seed mo, ihiwalay mo na. I learned, may natutunan po ako bakit ako pinagpala ni Lord financially. One day, tinuruan ako ni Lord ng tamang pagbibigay. Tinuruan ko sarili, hindi lang ako sa church nagbibigay. I usually help poor people. So one day, nag-grocery ako, bumili ako, kasi yung misis ko, alam niya eh. Alam niya yung misis ko, nagsha-shopping yan sa grocery. Pero minsan, ako nagbibili. So nag-grocery ako, tapos sa harapan ko, may magbabayad. Yung grocery niya, ako mga tag 20,000 na yung sinyat ko. Siya mga 300 lang, walang pera. Sabi sa kanya, Manang, bakit? Kumuha ka pa ng gusto mo, ako magbabayad. Sige, alis ka muna dyan, punta ka. Sir, ano ibig sabihin? Ako nga magbabayad kasi mahal ka ni Lord. Hindi siya makapaniwala, may magbabayad sa kanya. So pumunta siya, kuha siya ng grocery niya, sabi ko, damihan mo na ng konti, ako magbabayad. Pagbalik niya, siguro nagastos niya mga 2,000 pesos. O masaya ka na ba dyan? Ako, matutuwa ko yung mga ano ko kasi nakabili ako ng gatas, ng sabon, kompleto to. Kaya lang, more than 2,000. Okay lang yan. Napansin ko nung ginawa ko to. Di ba, you help the poor? Pinag-grocery ko siya. Alam niyo, paglabas niya, tuwan-tuwa. Tinulungan niya rin ako sa mga pinamili ko, nilagay ko sa kotse ko, sabi sa akin, ba't ko kayo mabayad? Sabi ko, pastor ako. Pastor, kaya pala kayo mabayad. Hindi ka, pag-pray mo lang. So, pinag-pray ko siya. Pagka-pray ko sa kanya, yung Holy Spirit, pinadama sa akin, you're doing the right thing. You bring justice to that person. Kasi namatay pala yung asawa. Tapos, hindi siya binigyan ng, nung namatay siya, hindi siya binigyan ng pera. So, injustice. Tapos yung bahay niya, squatter lang. Wala siyang justice. Sabi ko, Lord, ang sarap-sarap ng buhay ko, ang ganda-ganda ng buhay ko. Yung mapaligaya ko man lang siya kahit konti. Lord, nagbigay na ako ng justice. Hindi na ako nagbibigay ng mga touch and offering sa simbahan. Nag-aalat ako ng pera para doon sa mga mahihirap. Alam niyo ano pakiramdam ko? Mas masaya nung tumulong ako sa mahirap. Kasi yung pagbigay ko ng touch and offering sa church, normal na yun. Kasi regular ko nang ginagawa yun. Pero alam niyo, nung dinagdagan ko na yung aking budget para sa mga poor. Pakiramdaman niyo, mamaya mag-shopping kayo. Mali mo, mag-shopping yung shade dyan. Sabi mo sa kanya, sir, ako na magbabayad. Hindi natawa. Gusto lang kitang i-bless. Planning, iplano nyo yung pampalago ng buhay nyo. Now look, next, bago ako magwakas. Seeking mentor and counsel. Para maging sharp kayo, tiyakin nyo na mayroon kayong useful mentor. Huwag kayong kumuha ng mga tormentor, yung mentor talaga. Yung pag kinupuan ka, meron kang gagawin bago. No? And then, next, deepening your walk with God. Ito yung isang matinding pampasharpen, yung inyong walk with God. Alam niyo, huwag nyo hayaan wala kayong mentor. Sino, I'm glad, sila Julius, sila Kuya Joy nyo, sila Pastor Joy. Ito, sabi nila, Bishop, magpapamentor ko kami, Pastor. Pasyalan mo kami, magkaroon tayo ng mentoring. Kasi, hindi yung kasi pwedeng hindi ka maging shop kung wala kang mentor. Di ba? Ito, yung pinakauli, hindi ka magiging shop kung mababaw ka sa iyong relasyon sa Diyos. Ha? You need to learn how to walk with God. Pag tandaan nyo to, nung unbeliever pa kayo, you are blind. Nung unbeliever pa kayo, you are in darkness. Nung unbeliever pa kayo, you are spiritually dead. Ganun ang buhay natin dati.
Pero nung nakakilala tayo, na-open ang ating eyes, inalis tayo sa darkness, nilagay tayo sa light, di ba? Tapos tinanggal pa yung mga chain of darkness, malaya na tayo. So kinakailangan, pagkatapos niyan, huwag kang babalik sa luma. You begin to walk with God. Tama? Now, when you begin to walk with God, deepen your walk with God. Say amen? Itong 2026, I walk with God and God spoke to my heart. Oriel, kung yung gagawin mo lang yung pinagagawa ko sa iyo, hindi ka mahihirapan sa buhay. Try to eliminate those things na ginagawa mo na hindi naman pinapagawa sa iyo. Nung nag-evaluate ako, may na-discover akong ginagawa ako na hindi naman pinapagawa nila sa akin. So I make a decision. Hindi ko na gagawin yan. Hindi naman. Naawa lang ako dyan kasi nag-deal ako by emotion. Nagkaroon lang ako ng compassion. Pero hindi naman pinapagawa nila sa akin yun. So one day may lumapit sa akin, Bishop, meron ba kayong feeding for the poor? Sabi ko, anong feeding for the poor? Kasi ang daming mga batang nahihirap dyan eh. Meron ba kayong mga street kids ministry? Sabi ko, wala. Ay, wala kayo. Ang laki-laki ng church nyo, wala kayo. Sabi ko, bakit wala kayong ganun, Bishop? Sabi ko, kasi hindi pinapagawa sa akin. Natahimik siya. Kasi kung gagawin ko yan, kung pinapagawa sa akin yan, gagawin ko yan. Kasi hindi naman lahat pinapagawa sa atin eh. May ibang gagawa niya na inutusan si Lord, pero hindi sa akin inutos eh. Dahil ba mayroong problem, sasolving ko lahat? Ha? So I learned my lesson. Hindi ako kakagat dyan. I learned how to walk with God. I deepen my walk with God, and now I know what is necessary na gagawin ko. Mga kapatid, dito ako magwawakas. Start this year sharp, and then stay sharp. Huwag niyong hayaan ang life niyo mapurol. Dapat hasang tayo. Kaya lang, you have to stop swinging. You stop swinging the ass. You stop chopping the tree. Tigil mo muna. And then evaluate mo. Ano ba nangyari sa akin? Balik mo yung prayer life mo. Balik mo yung time mo sa Lord. Balik mo yung personal development. Magpa-mentor ka. I promise you, babalik ang talas ng buhay. Sino gusto maging cell leader ka pero matalas na cell leader? Hindi ako kasama ng mabuburol. Kasama ako sa matatalas. If you're a primary 12 right now and you realize your ministry is not growing and expanding, is it because probably baka kulang ka na sa hasang? So I recommend stop chopping the tree. Stop swinging the axe. Sharpen your axe. Bow your head right now. Father, we thank you that we could start sharp and stay sharp. Panginoon, I pray na makarecover kami ng aming spiritual development sa life namin. Panginoon, we pray that we are not busy, not proud, Lord, not hiding sin in my life. But we are honest, Lord, that this is the time to stop swinging the arm and stop chopping the tree. We could take time, Lord, to sharpen the axe by praying, meditation of the Word, and worship, Lord. Panginoon, we pray na magkaroon kami ng mentor na maghahasa sa amin. For we believe, iron sharpen iron, Lord. Sa hapong ito, Ama, I declare na mawawala ang kapurulan ng mga magdagawa dito, Lord. I pray everyone will be sharpened, Lord. They will be sharp in conducting themselves, in taking leadership, Lord. They will be sharp. In the name of Jesus. Lord, sa araw na ito, sinasaway namin ang lahat ng kapurulan sa buhay namin, Panginoon. We pray that our life is covered by the blood of Jesus. And let the blood of Jesus accomplish the task so that we could minister to people effectively. Today, our life must be effective, Lord, by sharpening our axe. Lord, salamat, ginawa mo kaming instrument. Ginawa mo kaming tools, Lord. Pero Ama, hindi kami yung tools na mapurol, kami yung tools na sharp. Kami yung instrument mo, Lord, para sa mga tao dito na sharp. Today, we receive that revelation, that impartation, that tonight, we grow and we are becoming sharp day by day. So, Lord, we thank you and we honor you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you.